Blessed Tuesday morning po sa bawat isa. Good morning, good morning, good morning. Yan, mapagpalang umaga sa ating lahat. No? Nandito ako ngayon sa kwarto ni Christine kasi natutulog si Larry doon sa kabilang kwarto. So, dito ako ngayon na morning devotion. Ayan, kasi panggabi yung aking asawa. At yesterday, hindi po ako nakapag morning devotion, pero I'm grateful, no, kay Pastor Eugene na siyang nag-sub sa akin dahil kahapon ay nagpunta kami sa school, no, chinek namin yung ibang mga schools na pwedeng yung possible na pwedeng maging school ni Christine for college. Ayan. So, ang bilis ng panahon, dati pinoproblema lang namin kung paano yung, kung paano siya mapipilit pumasok. Ngayon, graduate na siya ng senior high, no, and entering college. A blessed morning kay Ading Shirley. Good morning sa'yo at sa lahat ng kasama mo sa iyong tahanan. Ayan. At syempre, today ay birthday ng aking pamangkin na si JN. A blessed birthday sa'yo, pamangkin. No? Wish you all God's blessing and protection. Ayan. At sa araw na ito, no, tayo ay magpapatuloy ng ating gawain, no, sa umagang ito. Etong ating pag-aaral is going to be a series. Ayan. So kung mahilig kayong manood ng mga Korean novelas na mga series na inaabang-abangan ninyo, I hope, no, na mas andito yung ating excitement, no, na abangan itong series na ito na ating pag-aaralan. Ano lang naman ito, no? 4-day series lang naman to. Ayan. And hopefully, yung mga susunod pang mga weeks, no, patuloy itong ating gagawin ng mga series of studies. Ayan. Syempre, katulad ng dati, no, bago tayo magsimula sa ating devotion, tayo muna ay yumuko at manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa napakagandang umaga na ito na kaloob mo sa bawat isa sa amin. Maraming salamat sa iyong pag-ibig, sa iyong pag-iingat, sa kalakasan, Panginoon, na taglay namin at sa patuloy na pagkakaloob mo sa amin ng pagkakataon na kami ay magbulay-bulay sa iyong banal na salita. Ama, patuloy naming hinihiling ang iyong presensya sa gawain ito. Gabayan mo po ang iyong lingkod na siyang magbabahagi ng iyong banal na salita. Kasyan mo po ako ng iyong karunungan upang maibahagi ko ang iyong mga salita ng tama at may kalinawan. Gayon din, Panginoon, ang lahat ng mga nakakasama namin online, mga nanonood ng replay ng live na ito, ay patuloy din namin hinihiling na samahan mo, ingatan mo, Panginoon, at pagpalain mo, tulungan mo na ang lahat ng aming na pag-aaralan, Panginoon, na yung mga salita sa gawain ito ay patuloy na tumanim sa aming puso't isipan at lumago sa aming pamumuhay Kristiyano. Gabayan mo kami, Panginoon, maging liwanag po nawa ang bawat isa sa amin, Panginoon, sa lahat ng mga taong nakakasalamuhan namin. Patuloy din namin hinihiling ang iyong paghaplos at pagpapagaling sa bawat isa na dumaraan sa mga pagkakasakit at mga pagsubok sa buhay. Patuloy mo po kaming haplusin, Panginoon, palakasin at pagalingin at maging matagumpay, Panginoon, sa lahat ng mga pagsubok na ito na aming pinagdaraanan. At higit sa lahat, Panginoon, hinihiling namin ang kapatawaran mo sa anumang mga kasalanan na aming nagagawa, nasasabi, Panginoon, o naikikilos, Panginoon. Gawin mo po nawa kami laging katanggap-tanggap sa iyong banal na harapan. At muli, ang lahat ng ito'y dalangin namin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Muli, mapagpalang araw, mapagpalang umaga sa bawat isa sa atin.
katulad nung nabanggit ko kanina, no, tayo ay mag-uumpisa sa 4-day series, 4 na araw na series tungkol sa, ito yung title nating series, The Pillar of Trust in God. Ayan, The Pillar of Trust in God. Nung nag-start tayo nung January, ginagawa ko itong itong ating morning devotion. Ayan, sinusulat ko siya. Ayan, every dito sa notebook na nabili ko to matagal na eh. Parang journal. So, ito ay ginagamit ko. At dito ko sinusulat lahat ng ating mga morning devotion. Tapos, kinaka-copy paste ko dito sa, after ng devotion, kinaka-copy paste ko. Kasi itong mga live na meron dito sa ating Facebook page na ito, ay nadidelete siya after a month. So, yung mga manunood ng replay, after a month lang. Pero ngayon, meron din kaming isang naiisip pa na way, no? Na kung papaano pwede ninyong balikan yung ating mga videos. Ayan. So, hopefully, no, with God's blessing and guidance, no, ito ay magtuloy-tuloy. So, okay. So, ngayon, umpisahan na natin, no? Itong ating 4-day series na ang title is The Pillar of Trust in God. So, dahil ito ay 4 days, bibigyan ko lang kayo ng idea, no? Kung ano yung mga itatopic natin sa mga succeeding days, no? So, today, no, sa day 1 natin, ang title, ang subtitle, no, nitong ating tatalakayin tungkol dito sa Pillar of Trust in God ay number 1, the foundation, which is surrender and humility. So, yan ngayong araw na ito, no? Pagka, by the way, pagka sinabi mo kasing pillar, no? Alam mo yung mga poste, yan. Ang isang bahay, no? Lalo na kung gusto mo itong mataas talaga, no? 2 palapag, 3 palapag, no? Kailangan ang mga poste nito matitibay, no? So, ito yung tinatawag nating pillars, no? Kailangan meron siyang pundasyon sa baba na talagang nakatanim, nakabaon na malalim itong mga poste na ito na siyang magho-hold dito sa isang bagay na ito, no? So sa isang istruktura na ito, yun yung pillars, no? So parang ganun din, no, dito sa ating pagtatalakay ng tungkol sa ating tiwala sa ating Panginoong Diyos. Meron din tayong tatalakayin na pundasyon o yung pinagkakapitan, no, kung papaano tayo magkakaroon nitong tiwala natin sa ating Panginoon. Kaya nga yung day 1 natin, ang tatalakayin natin dyan is the foundation, which is surrender and humility. Yan. Sa day 2 naman natin, yung second pillar natin is the connection, which is prayer and wisdom. And yung third pillar natin, the anchor, which is God's character and promises. And number 4, yung 4th day natin, the expression, which is obedience and witness. So, alam nyo, 4 pillars to, no? So, kadalasan sa mga building o sa mga bahay, ito yung regular na structure. Meron siyang 4 na poste. Yan. So, ngayon, dito sa ating pagtitiwala sa ating Panginoong Diyos, meron din tayong 4, no, na matibay na poste. Parang gano'n, no, na bumubuo dito sa ating tiwala sa ating Panginoong Diyos. So, yung day 1 natin ngayon, which is yung the foundation, no? Ito yung pundasyon. Napakahalaga ng pundasyon. Napakahalaga ng merong kang matibay na foundation para sa iyong structure, no? Kasi mag-shake man yan, kung matibay talaga yung foundation mo, no? Hindi babagsak yung anumang structure na meron ka. Yan. Batiin natin ulit, no, yung ating mga kasama sa live, no? Hindi ko nakikita yung isa. So, meron pa tayong isang kasama sa live, a blessed
morning sa inyo, no? Later makikita ko, no? So babatiin ko na lang siguro mamaya. A blessed morning ulit sa inyo. So dito, no, sa foundation or surrender and humility, no? Ito yung ating core truth. Yan, no? Core truth, ito yung pinaka ugat. Ayan, kumbaga sa halaman, no? 'Di ba yung buto, pag nagtanim ka ng buto, una, kailangan lumabas yung ugat niyan, no? Bago sisibol, no? Kailangan meron munang ugat na lalabas, no? Tapos at saka sisibol yung maliit na stem niya at saka dahon, no? Kailangan maiayos mo yan ng tanim, yung ugat, para kumapit talaga siya sa lupa at patuloy talaga siyang mag-grow. Yan. So dito sa ating tatalakayin, no, na pillar of trust in God, yung unang-una natin ay yung foundation natin. So saan ba nakaugat, no? Itong ating tiwala o yung ating faith, no? So saan ba nakaugat yung katotohanan na yan? Dito sa ating morning devotion, you cannot truly trust someone you believe you are superior to or equal in wisdom, no? So ang isang tao, no, in general, no, ang isang tao hindi siya basta-basta nagtitiwala, no, sa isang tao na pakiramdam niya parehas lang sila ng nalalaman o mas mababa yung nalalaman niya, no, kesa sa kanya. Yun. So, yung hindi lang to knowledge, no, yung siguro yung wisdom in general, yung lahat na, no, yung strategy sa pamumuhay, yung mga ganyan, no, or yung tamang galawan, no. Halimbawa, nasa isang kumpanya ka, ganyan, bago ka lang, no, sa kumpanya. Syempre, ang gusto mong tanungin is someone na alam mong matagal na siya doon, kabisado niya na yung mga ginagawa, no? Pero parang hindi ka confident magtanong. Kung halimbawa, etong tatanungin mo, ay halos kasabayan mo lang na pumasok. So, iisipin mo, malamang wala ring alam to kasi bago lang ito. So, parang ang gusto mong tanungin, yung parang bihasa na. Di ba ganon, no? So, yung trust mo is more on dun sa taong feeling mo may experience na talaga rito. So, siya yung gusto kong hingan ng ng suggestion. Siya yung gusto kong hingan ng opinion, no? So, trust is byproduct of a right relationship with God and sovereignty. So, ang ating tiwala sa ating Panginoong Diyos, no, ay nagre-resulta sa ating relationship, no, at pagkakilala sa kanyang kapangyarihan. Yan. So, sa ating tiwala, no, sa ating Panginoong Diyos, ang foundation talaga niyan is yung salita ng ating Panginoong Diyos. Kasi dyan sa Bible, no, sa Bible, no, if we don't read the Bible and we don't hear God's word, we don't listen to God's word, wala tayong malalaman tungkol sa ating Panginoong Diyos. And therefore, syempre, talagang wala tayong magiging trust sa Kanya kung hindi natin siya makikilala. So, kailangan, una, makilala natin siya. Kaya kailangan, napakahalaga, no, yung ganitong gawain, yung pag-aaral ng salita ng ating Panginoong Diyos, at saka pakikinig, pakikinig sa kanyang mga aral, napakahalaga nito, no, kasi diyan nagkakaroon tayo ng relationship sa ating Panginoon at nakikilala natin siya, no, ang kanyang kakayahan, ang kanyang kapangyarihan at lahat ng mga bagay na
nilikha niya at yung plano niya, no? Kahit papaano, alam natin, hindi natin alam yung buong plano ng Panginoon Diyos, pero magkakaroon tayo ng idea, no? Kung saan niya tayo gustong dalhin, kung ano yung buhay na gusto niyang makamtan natin, no? Okay. So, dito, meron akong, para mas lalo pa natin mapalawig, no? Parang mas lalo pa natin matutunan maigi itong foundation na ito, no? Which is surrender and humility. So, yun, nahati siya sa dalawa, no? Yung pillar of humility at saka pillar of surrender. So, ito yung ating core, no? Ito yung ating foundation. Ito yung ugat ng ating tiwala sa ating Panginoong Diyos. Una, yung kababaang loob. Yan. So, napakahalaga nung kababaang loob. Katulad nga nung binabanggit ko kanina, no? Minsan tayo, nagsasubmit lang tayo dun sa paningin natin na, itong taong to, ito ang nakakaalam. Kasi ano na to matagal na to dito no? So, hindi tayo basta-basta nagtitiwala doon sa yung feeling natin na bago lang ito. So, meron tayong sarili nating basihan, no? Meron tayong sarili nating basihan. Pero ito yung katotohanan, no? Humility is the recognition that our perspective is finite while God is infinite, no? Ang katotohanan, yung ating knowledge, yung ating karunungan ay limited lang talaga, no? Finite. Hindi siya tuloy-tuloy, no? Kahit sabihin mo pa ng isang tao ay nag-aral siya ng lahat ng mga degree o na master niya na yung Bible o ando na lahat ng talagang napakagaling niyang mag-memorize, no? Meron pa siyang photographic memory, napakatalino na talaga nitong taong to, no? Na sabihin mo na ipa-perfect niya lahat ng mga exam. Still, ang knowledge na meron siya ay limited, no? Wala pa rin itong hindi pa rin ito mapapantayan ang karunungan, ang kapangyarihan na meron ng ating Panginoong Diyos, no? Dito sa ating teksto, no, para dito sa ating pillar of humility ay matatagpuan natin sa aklat ng Lucas kapitulo 14 versikulo 11 o sa English, no, Luke chapter 14 verse 11, no, na sinasabi niya teaches okay. Wait lang. Everyone who exalt himself, no? Everyone who exalt himself will be humbled, and he who humbles himself will be exalted, no? So yung nagtataas ng kanyang sarili ay ibababa, at yung nagbababa nung kanyang sarili ay itataas. So, ibababa, no, ng ating Panginoong Diyos yung nagmamataas, no? Ito ay hindi parusa. Nako, siguro minsan nasa isip natin, no? Kaya siguro ako pinaparusa ng Panginoon kasi lagi akong nagmamalaki o lagi akong nagmamataas sa Kanya. No, consider it a blessing kung tayo ay gustong o nakaka-experience, pakiramdam natin, no? We are being humbled, no? Na ibababa tayo. Consider it a blessing para makita natin yung mga bagay na hindi natin nakikita dahil sa ating mapagmataas, no, na damdamin. So kung minsan tayo ay dumaranas ng mga pagsubok sa buhay, no, and feeling natin kasi medyo nagyabang ako nung nakaraan, no, wag nating isipin na ito ay parusa, no, dahil doon. Isipin natin na tinutulungan tayo ng Panginoong Diyos para makita natin yung mga bagay na dapat nating i-correct sa ating sarili. At dahil gusto ng Panginoong Diyos na maramdaman natin yun, dahil gusto niya tayong itaas. Kaya nga dito, no, yung He who humbles himself will be exalted. Gusto niya siya yung magtataas sa atin, no? Dahil tayo, kung inaangat natin yung ating sarili, dahil nga limited lang naman yung ating knowledge, yung ating kaalaman. Minsan, pagka inangat natin yung ating sarili, feeling natin, yun na yung the best. Pero, tandaan natin, limited ang ating karunungan. Meron pang the best
the best of the best dun sa naiisip natin. At yun ay kayang ibigay ng ating Panginoong Diyos sa atin. So, napakahalaga nitong humility, para mas lalong ma-build yung tiwala natin sa ating Panginoong Diyos, to humble ourselves, sa harapan niya. Humility is the gatekeeper, of the heart. It is the gatekeeper of the heart. Ibig sabihin, pagka sinabing gatekeeper, hindi makakapasok ang anuman sa puso mo, kung andito yung pagmamataas. Hindi makakapasok ang salita ng ating Panginoong Diyos sa puso mo. Kung andun yung pagmamalaki, yung feeling mo na mas alam mo yung gagawin mo, mas alam mo yung tama, So, paano papasok ang salita ng Panginoong Diyos sa puso mo? Kung ganon, So, kailangan natin ng kababaang loob. Siya yung susi para mabuksan yung ating puso, So, pride tells us where we are best judges of what we need and when we need it. So, yung pride, Yung pride ang madalas, na nagsasabi o nagdidikta sa atin na feeling natin, kailangan ko to, kailangan kong ma-attain to, sa buhay ko dahil dito lang ako uunlad. Yan, yung mga ganon, yung feeling natin, yun lang yung way, yung sariling kakayahan lang natin, Although, tandaan natin na faith without work is dead. So, napakahalaga din, na yung kumikilos tayo. Pero yung konsepto na pakiramdam natin, tayo lang may kakayahan para baguhin ang ating sarili, yun ay mali, Dahil wala ang pagpapakumbaba doon sa ganung klaseng damdamin. So, humility, however, acknowledges our total reliance on God's grace. Ayan, tandaan natin, the grace of God, this is something we cannot earn, Wala tayong anumang bagay na pwedeng gawin para matanggap natin ito. Ito ay kusang kaloob ng ating Panginoong Diyos. So, kahit isipin natin na mag-work hard ako dahil in that way, matatanggap ko ang kaligtasan. Tandaan natin, na ang kaligtasan ay regalo ng ating Panginoong Diyos, Hindi natin ito pinaghihirapan. Kung meron man tayong bagay, na nais nating paghirapan, this is to please God, Dahil gusto natin, i-please ang ating Panginoong Diyos o matuwa ang Panginoong Diyos sa atin. Yan. So, tandaan natin, it is the act of stepping off the throne of your own life to let the rightful king sit there, So, yung tandaan natin, tayo, ialis natin, yung sarili natin sa pag-upo doon sa trono, kundi ipaubaya natin yung trono sa talagang totoong hari sa ating buhay. Yan ang ating Panginoong Diyos, And without humility, trust is just a backup plan, With humility, trust is our only plan, So, kung wala kang humility, wala kang kababaang loob, ginagawa mo yung tiwala sa ating Panginoong Diyos as backup plan. Yung mga tipong pagka talagang naubusan ka na ng power, napagod ka na, na-stress ka na, lahat anxiety, dun mo lang maiisip, kay Lord na to, di ko kaya to. Yung mga ganun, So, kasi nga, minsan, yun nga yun, kung wala yung kababaang loob, nagiging backup plan lang natin, yung pagtitiwala sa ating Panginoong Diyos. So, dapat hindi siya backup plan. Dapat siya ang ating ang ating only plan, Yun yung ating only plan, ang magtiwala sa Panginoong Diyos. Ibig sabihin natin sa Kanya, So, yun yung second part, isusurrender natin sa ating Panginoong Diyos lahat ng mga nais natin, lahat ng mga plano natin. Hindi masama ang magplano, hindi masama ang mangarap, hindi masama yung magnais ka ng mga bagay o mga gusto mong bagay na makamit sa buhay mo, kundi
ang importante doon is yung plano mong yan, yung pangarap mong yan, i-surrender mo sa ating Panginoong Diyos. So, the plan of surrender, yan. So, the pillar of surrender. So, yan yung pangalawa. So, tandaan natin, no? Dito sa ating first day, which is the foundation nitong trust natin, no? In God. Number 1 is pillar of humility, and second is the pillar of surrender, no? It is the action of trust. Ito na, no? So, kung kanina, no, parang ito lang, nasa puso mo lang siya, nasa isip mo lang siya, na alam ko, nagtitiwala ako sa Panginoong Diyos, no? Binuksan ko yung aking puso para sa tiwala. Ito na yung action, no? 'Di ba? Action, faith without work is dead. So, eto na, no? Dito na natin ipapakita yung ating pananampalataya sa ating Panginoong Diyos, yung full surrender natin sa Kanya. So, while humility is a heart posture, surrender is a daily action. Ayan. So, it is a daily action. So, hindi siya something na one time, big time, no? Kailangan mo itong pagpursigihan araw-araw sa buhay mo. At yung ating teksto, no, para dito is matatagpuan natin sa aklat ng Mateo Kapitulo 6 versikulo 34. At madalas na natin tong nagagamit na verse dito, no, sa Matthew 6:34, na sinasabi niya, "Therefore do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about itself." Ayan, no, wag tayong mag-alala, no, sa bukas, dahil ang bukas ay sapat na, no, para sa kanyang no, sa kanyang sa pag-aalala, no. So maganda yung Tagalog version yan. So basahin niyo sa Tagalog. Pero alam ko many times na natin, no, nagamit itong verse na ito sa ating morning devotion, and this is a wonderful verse, no, na dapat nating panghawakan, no, dahil alam ko karamihan, no, sa panahon ngayon, andyan yung mga sakit na anxiety, depression, which is ako rin dati, no, hindi ko ine-exclude yung sarili ko, no, dumaan din ako diyan, no, yan yung mga nauusong sakit na hindi natin gustong sumabay sa uso na yan, no. At ito yung isang verse, no, na pinanghahawakan natin, no, para ma-free tayo diyan, no. So ito ay gagamitin natin dito, no, as basis dito sa ating pag-surrender sa ating Panginoong Diyos, no. Yung ipagkatiwala natin lahat ng mga worries natin, lahat ng mga iniisip natin, no, yung bukas, no, bagay na hindi pa dumarating, na minsan nauubos natin yung energy natin, no. So imbis na yung energy natin ginagamit natin for today, naubos na natin kakaisip para bukas. Although totoo na mahalaga ang pagpaplano, pero planning and worrying are two different words, no, different meaning, no. Minsan feeling natin nagpaplano pa tayo, pero ang totoo no, nagwo-worry na tayo, no. Inuunahan natin, gusto nating unahan yung lahat ng mga bagay. Alam mo, ang word na plan is a positive word, no. Ibig sabihin yan is something you look for, something good, no, na you look forward in the future. Pero worry is a negative word, no. You look forward in the future negatively. Yan, kasi andun yung pag-aalala, no. So ang gamot diyan, no, sa pag-warn natin is surrender, no. Surrender is the active casting, no, of our cares unto Him, no. So isa ito sa mahalaga, no, na ingredients, no, na kailangan natin, no, sa ating buhay. It is not passive resignation, no, or giving up. It is the active entrustment or giving over, no. So pagka sinabi mong surrender, hindi ito
hindi ito negative word, no, na i-give up mo na, kasi parang alam mo sa mga movie, okay, nahuli ka na, surrender, no. Parang feeling niya, okay, ano na to, ito na yung the end of my plan, no. So hindi yun yung word, na hindi yun yung surrender na binabanggit natin dito. Surrender means giving over, or putting your trust in God, no? Trusting God means believing His today is sufficient and His tomorrow is already secured. Napakaganda, no? So that's surrender, no? Ipagkatiwala natin, no, na today, no, is enough. Kung ano yung kaloob ng Panginoong Diyos sa atin sa araw na to, it's enough for us, no, to be happy, no, to live a good life, and tomorrow, no, is already secured in God's hand, no. So in that way we can go to sleep well, no, makakapag-relax tayo thinking, no, na ang buhay natin ay hawak ng ating Panginoong Diyos. We hold on to sometimes ito yung mahirap, no. Sometimes we hold on to anxiety. We are essentially saying God isn't big enough to handle our future. Yun yung nakakalungkot, no. Minsan pagka sumasagi yun o sumagi yun sa isip mo, na pakiramdam mo hindi enough yung kapangyarihan ng Panginoong Diyos para hawakan ang future mo, no? That's terrible thinking, no? Surrender is the physical and mental release of that what ifs, no? In exchange for I am. Ayan. I am God's child, no? Anak ako ng Panginoong Diyos. I trust the Lord, no? With everything na meron ako ngayon, and I trust God for my future. Yun yung dapat nating sinasabi sa ating sarili. Take away all the doubts, no? Anumang doubt na meron tayo, no? Put our trust in God. So napakaganda, no? Itong dalawang pillar na ito, no, sa day 1, no? So the pillar of humility and the pillar of surrender. Okay. So meron akong tanong, no? Ano ba yung bagay, no? Ano ba yung bagay na hanggang ngayon, no, sa paningin natin, no, still hesitant tayo na ipagkatiwala sa ating Panginoong Diyos. So tandaan natin, anuman itong bagay na ito yung root of pride, no. Honestly, ako gusto kong maging honest sa inyo, no. Ito ay, although pinagpupursigihan ko, no, napatuloy ko ipagkatiwala sa ating Panginoong Diyos, pero minsan, ano, dumarating pa rin yung time na parang gusto mong pangunahan, no? Gusto kong pangunahan, no? No? Kasi yun yung tanong ko sa inyo, no? Ano sa tingin ninyo yung or magsabi kayo ng isa sa sarili lang ninyo, no? Hindi na ninyo kailangan i-comment pa. Magsabi kayo sa sarili niyo, ano ba yung isang bagay na sa tingin ko parang hirap akong ipagkatiwala sa Panginoon, no? Ako, lagi kong sinasabi na pinagkakatiwala ko sa Panginoon ang lahat, no? Future ng aking pamilya, ang lahat. Pero, minsan, dumarating pa rin yung pag-worry. So, once na dumating yung pag-worry na yun, alam ko na ito ay something na kailangan kong i-work on. Kailangan kong baguhin yung aking puso, yung aking isip, no? Isang bagay is yung future ng aking anak, no? Now, syempre alam natin, no, ang college is a big step, no, para sa ating mga anak, no, para sa mga kabataan. It's a big step para magkaroon sila ng magandang future. Pero minsan, no, alam ko to, no, dahil bilang nanay, no, andyan yung budgeting natin, pero gusto natin ibigay yung the best, school na para sa ating mga anak. Gusto nating ibigay yung
the best opportunity, gusto nating ibigay yung kung ano yung pangarap nila na kurso, no? And syempre, minsan sinasabi natin we are just limited lang, no? Yung ating kakayahan sa ngayon, no? So parang in that way nag-iisip ka ngayon paano yung future niya, no? Paano yung future? And yun, no? Yun, ngayon ko lang nare-realize, it comes with a pride pala. Isa pala yung pride, no? Na thinking na kaya ko ibigay sa anak ko. Yun. Minsan nawawala yung tiwala natin, no? Na, ano ka ba? Baka yung nasa isip mo is mas higit pa sa gusto ni Lord na ibigay sa anak mo. Yan. No? So, yung tiwala, no? Tiwala napakahalaga. Napakahalaga nitong tiwala sa ating Panginoong Diyos. So, gusto ko rin bagay na kayo din, no? Pag-isipan ninyo, it's a big step, no? Isa sa action na pwede natin gawin to apply this, no? Is mag-isip kayo, ano ba yung bagay na nagwo-worry kayo? At for sure, doon yung madidiscover na it's pride. Dahil ito ay bagay na gusto mong gawa ng paraan, no? Ayaw mong isurrender kay Lord, ano? Ayaw mong ipagkatiwala sa kanya. Ayan. So, isang action pa na pwede natin gawin is isulat natin to sa papel, no? Para talaga mas physical yung interaction talaga. So isulat natin sa papel lahat nitong bagay na parang hesitant tayo, bagay na nagwo-worry tayo, ano man tong mga pinag-aalala natin. Tapos, no, pagkasulat natin, sunugin natin yung papel, no? Pwede nyong itapon na yung papel or pwede ring i-keep nyo, no, sa Bible, a reminder, no, for you na eto yung mga alalahanin ko na ipinagkakatiwala ko kay Lord, no? And maybe, no, after ilang years, no? Pagka nakita natin yun, no? Ano kaya yung mararamdaman natin, no? Ano kaya yung maiisip natin, no? Ang totoo niyan, nagawa ko yan, no, nung dalaga ako. I-share ko sa inyo, no? This is parang first time ko lang yata i-share to or na-share ko na ba? Hindi ko na matandaan, no? Pero nung dalaga ako at nagtuturo ako noon sa Montessori, meron akong maluwag na oras kasi 'di ba sa pag nagtuturo ka, it's just Monday to Friday. So Saturday and Sunday wala akong pasok niyan. And ang Saturday, no, dati ginagawa ko talaga 'yan na fasting day ko, no? Yun yung araw nagigising ako ng maaga, maglilinis ako ng katawan ko, pero i-inform ko lahat sa bahay, no? Sa bahay lang naman. Hindi ko yun pina-public or dahil wala namang social media dati, and even though may social media, hindi ito something na dapat mong i-public. Kung maari nga ikaw lang ang nakakaalam. Pero kaya ko lang pinapaalam sa mga kasama ko sa bahay para wag nila akong istorbohin o wag nila akong katukin na Arlene, kumain ka na, ganyan. Kasi nga nagpa-fasting ako. So, nung time na yon, so nagpa-fasting ako. Ang gagawin ko noon, so pagka maaga akong gigising, maglilinis ako ng katawan ko, and then magsasarado na ako ng kwarto. Doon sa kwarto, ang una kong gagawin, kakanta ko, no? Para biniview ko kasi siya as a date with God. So, date ko yun sa Kanya. Time ko yun sa Kanya. So, aawitan ko siya, no, ng papuri, pasasalamat, and then, magbabasa ko, no, ng Bible. Magbabasa ko, hindi lang yung mga, no, mini-minimo, no, maghanap talaga ako ng isang buong chapter na babasahin ko. Kasi yun yung iniisip ko na pag nakikipag-date ka, you listen dun sa ka-date mo, 'di ba? Hindi yung ikaw lang yung nagsasalita. So, makikinig ka sa kanya at gusto ko mas una akong makinig, no, sa kanya, no, bago ko sabihin yung mga gusto kong sabihin. Gusto ko muna siyang pakinggan, no? So, magbabasa ako ng isang buong chapter, no, ng Bible. After ko mabasa 'yon,
ang gagawin ko is isusulat ko yung mga kahilingan ko and then magpa-pray ako. Yun. So, yun yung ginagawa ko noon na fasting. And, isi-share ko lang yung isang letter, no, na ginawa ko, no. Nung time na yun, humiling ako, sumulat ako na number 1, sabi ko, I pray na, kasi ang course ko is fine arts. Although nagtuturo ako sa Montessori ng subject ng arts, feeling ko, I'm content, I'm happy, pero feeling ko, meron pang may expand yung career ko nung time na yon. So, sinulat ko talaga na gusto ko, yung ibalik ako doon sa talagang career ko, yung career path ko talaga. Kung artist ako, gusto ko explore yung pagiging artist ko talaga. Sinulat ko yon kasi yun yung choice na course ko eh. And number 2, sabi ko, meron kasi akong crush na guy noon. Hindi ko nasasabihin ang pangalan. Pero crush ko siya. At feeling ko, siya ay mabuting tao. He's a man of God. At makakasama ko siya sa paglilingkod, no? At feeling ko, tutulungan niya ako na bumuo ng pamilya na may takot sa Panginoong Diyos. So, hiniling ko itong person na to na siya sana ang maging partner in life ko. Okay, so yun yung second na kahilingan ko. Yung third na kahilingan ko is sana magkaroon ng church building. Ayan. So, imagine mo, nandun pa ako noon sa Montessori, nagtuturo ako. So, nasa Muntinlupa pa kami noon. And yung church doon sa Muntinlupa noon, nagre-rent, no, ng isang house. Ngayon, very significant to, very important sa akin tong tatlong kahilingan ko na ito. Kasi dito lumabas yung instant answer, no? So, yung meron ditong nasagot instant, merong nasagot dito na no, at merong nasagot dito na wait. Ayan. Yung yes at instant, yung unang-una kong hiling. Yung sabi ko, sana mabalik ako talaga dun sa path ko, ng career path ko, which is sa arts, no? Gusto kong ma-expand, no, yung career ko pagdating doon. Yun yung pinili kong kurso. And the next day, hindi naman the next day, Monday yun eh. So, Saturday, Sunday. Monday, tumawag sa akin, no, yung dati kong boss. And then, inaalok niya ako na magtrabaho doon sa kanilang printing company. Nangangailangan sila ng graphic artist. Ngayon sabi ko, naku, nagtuturo po ako. Inawat niya ako agad. Don't make decisions yet, sabi niya. Talk to my brother first, sabi niya. Kasi yung panganay nila, yun yung talagang, doon, parang pinaka siya yung nangunguna, no, doon sa kumpanya. So, inischedule niya ako ng meeting, no, sa may-ari, no, ng kumpanya. And then, nagpunta naman ako. And yun nga, napakaganda nung alok niya. Yung career na gusto ko, yun talaga. Pero sinabi ko talaga sa kanya na although gustong-gusto ko po yung offer niyo, ang problem ko po ay nasa kalagitnaan ako ng pagtuturo, sabi ko. Pagka inaccept ko po yan, sabi ko, hindi naman sila agad makakahanap ng kapalit ko, sabi ko. And then, therefore, kawawa naman yung mga bata, mabibitin yung grades nila, ganyan, sabi niya. So, October yon nung tinawagan ako. Ilang buwan pa bago matapos yung school year. Usually, natatapos yung school year is March pa, the next year. So, sabi niya, na-appreciate niya, na concern ako na wag bitawan ng basta-basta yung anumang responsibility na meron ako. But, sabi niya, I'm not sure kung pagdating ng ganung buwan ay available pa. Sabi niya yung offer ko. But anyway, sabi niya, kung available pa ito, tatawagan ka namin. Sabi niya ganon. So, in short, umuwi ako, no? Although nasagot agad, no? Kaso hindi naman ako agad makaalis, no? So, nagpray ako talaga agad. Lord, sabi ko, thank you. Sabi ko, answered prayer yun eh. Sabi ko, thank you. Pero yun nga lang, sabi ko,
ito yung naisip ko na desisyon, sabi ko, dahil feeling ko ito yung tama. Sabi ko na hindi ko siya pwedeng kuhanin agad dahil andito ako nagtuturo. Tapos sabi ko kung talagang para sa akin yung job na yan, sabi ko makakapaghintay yan sa akin. So yun na nga no. So the whole school year, no, nag-focus ako. No, nung pinag-pray ko yun, talagang pinagkatiwala ko na sa Panginoon. Nag-focus ako sa pagtuturo and na-enjoy ko naman siya, no. So February yun, matatapos na yung February, sinabihan na ako ng coordinator namin na to meet with our principal, no, yung that time principal Argana pa sa Montessori, no, sa Southern Side Montessori. And sabi nga is pagsasignin na ako for the next year. So, in short, nagustuhan nila yung yung pagtuturo ko kasi inaalok na ako ng renew, no? Renew ng kontrata. So, excited na rin ako noon, no? But, yung hapon na yon, pagka-uwi ko, nakatanggap ako ng tawag, no? Sa mismong boss sa printing, no? And then, actually, nakalimutan ko na talaga. Nakalimutan ko talaga mismo, no? Pero nung nag-ring yun at tumawag siya at sinabi niyang, hi, sabi niya, this is, yung boss ko nga, no? Sabi niya, I'm wondering if you're still interested. Bigla na ako umoo kasi biglang nag-flashback sa akin. Teka, ito na yung answer ni Lord sa akin. Naghintay sa akin yung job. So, sabi ko, ang prayer ko kasi noon kung maghihintay sa akin, para sa akin talaga yun. And totoo, no? True enough, naghintay talaga sa akin yung trabaho na yun. Kaya, and doon, no, for how many, 20 years, no, na doon ako nag-work. And until now, no, na work from home, no, still part-time. Kaya, ang ganda ng plano ni Lord, no? Yung ibibigay niya sa'yo, yung the best talaga para sa'yo, no? Hindi kanya hahanapan ng something na magre-regret ka in the dulo, no? Talagang yung the best yung ibibigay niya sa'yo. So, isa pa lang yun, no? Na answered prayer sa akin. And yung second, sabi ko nga, no. Kasi yung that person, hindi yun yung nakatuluyan ko. Pero, eto yung maganda, the best yung binigay niya sa akin. No? Kasi, totoong nakasama ko sa paglilingkod. No? Yung aking asawa. So, talagang, dun sa dalawa, makikita mo the best talaga. No? So, kahit yung isa yes, no? Instant ang sagot niya. Pero ako ang hindi ready. So, prepare pa ako, no? Pero, yung second, no, kasi meron siyang mas the best para sa akin. And yung third, no, wait. Kasi nung time na yon, it took time, no, bago ko nagkaroon ng church building, no? Kasi Muntinlupa, lumipat pa kami ng Cavite, and doon sa Cavite, ang tagal pa, no, bago napatayuan yung church building. Pero, napakaganda ng plano ng Panginoon Diyos. So, yung 3 na yon, no, yung 3 na yon, pinagkatiwala ko sa Panginoon Diyos. Kaya, something na makikita mo after so many years. Kaya, ito nga, gusto ko itry nyo, no? Na gawin para sa sarili ninyo na sumulat, humiling, no, at ipagkatiwala sa ating Panginoong Diyos. Ayan. So, muli, no, napakagandang paalala sa atin, no, ng ating Panginoong Diyos sa araw na ito. Itong ating nasimulan, no, na series. At bago tayo magtapos, tayo muna ay yumuko at manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po, Ama, sa napakagandang mga salita mo na siyang nagpapaalala sa amin, Panginoon, ng kahalagahan ng aming pagtitiwala sa iyo. Tulungan mo, Panginoon, na kami ay magkaroon ng kababaang loob, Panginoon, na makita namin, Panginoon, na ikaw ang siyang may kakayahan na gawin ang lahat ng mabuti para sa amin. Tulungan mo kami rin, Panginoon, na patuloy namin isurrender ang anumang plano, balakin namin, o anumang alalahanin namin, Panginoon, na patuloy namin itong ipagkatiwala sa iyong banal na pangalan.
At muli, Panginoon, Ikaw ang manguna sa amin sa lahat ng aming gawain sa araw na ito. At tulungan mo kami, Panginoon, na laging maging karapat-dapat sa napakadami mo pong biyaya at pagpapala sa amin. At muli, ang lahat ng ito'y dalangin namin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Muli, maraming salamat sa pagsama sa ating morning devotion at sa mga manunood din ng replay ng live na ito. No? A blessed day po sa bawat isa sa inyo. And I hope na lahat ng inyong gagawin ay patuloy na maramdaman ninyo ang presensya ng ating Panginoong Diyos. So, take care and God bless.